my beloved Boss Mike Cervera. Mahala na tayo. Di ba? Ganon. Oo, porque Pastor Mark, dalito na ako. Pastor ka ba or ikaw si... Huy! Papabautista ko na daw si Be Alive. Hindi, hinganyoin ko muna si Sangkay. Magpapastor yun eh. Kaysa magpastor yun doon sa iba, oo, dito na lang. Diba, sama tayo. Nasaan ba si Sangkay? Nanonood ka ba? O tulog ka pa? Balik na nga tayo dito. At kung sino man ang mga witness na nandoon mula sa aming side, kasi nandoon sila. Hindi na pwedeng gawin wantonly ang kanilang gagawin doon sa aming mga compound na wala kaming witness, because they can do anything to implicate us, to plant false evidences and charges against us. Ganon ang aming mga paningin dito. Kaya wag ninyo kaming pigilan para pantay ang laban natin, kasi nakikita namin na ang pamamahalang ito ay hindi na po matuwid. Oh, ayan na naman, binanatan niya na naman. Oh, 'di ba? Sabi ni Rob 3, kaya pala si Pastor hindi mukhang 73. Ang daming totoo 'yan, boss. 'Di ba? Babanatan niya na naman na wala na naman siyang tiwala sa gobyernong ito. Ilang beses niyang binanggit 'yan. Pastor, layas ka na dito. Naloko na. Game. Biro ninyo, ginikipit kaming ganito, wala namang kaming ginagawa sa bansang ito. Oh. Sinabi ko na muli, hindi kami nagdi-deal ng drugs, hindi kami violenting tao, hindi kami terorista, mangangaral kami ng mga salita ng Diyos. In fact, dito sa aming compound sa Tamayong, kami ang nakapagbigay ng peace sa mga kababayan nating sinisila ng CPP and PNDF, tinatakot at pinapatay. Ngayon, wala na. Ba't di mo... Pastor, yung yung kinembolar mo, hindi mo binanggit. Dapat sinabi mo, wala akong kinikeme. Ganon. Di ba? Inaantay ko eh. Wala akong kineme. Kasi yun yung complaint sa'yo. Yun yung binabato sa'yo, yung inaakusa sa'yo. Wala akong kineme. Wala akong kinembot. Wala akong kinadyot. Wala namang ganong paratang sa'yo eh. Ang pinaparatang sa'yo, nang abuso ka, pastor. Yung inabuso mo daw doon sa Senado ay mga binibining marikit. Di ba? Ay, nako. Sila may peace na kami. Ito namang gobyerno natin, ito ang ginagawa nila sa amin. Sige, sisihin mo na, sisihin ang gobyerno. Tuloy. Biro ninyo mga compound na religious ng Kingdom of Jesus Christ, ginaganito nila. Pero yung pagnanakaw nila sa gobyerno, wala silang sabi. Tiklop bibig. Hindi sinisearch ang mga bahay na pinagbibili nila. Nagamit ang pera ng gobyerno. Anong klase kayo? Sige, gawin ninyo ang gusto ninyong gawin sa amin. Pero kami tatayo sa aming constitutional rights. Whatever happens. Tatayo ako sa kalayaan ko sa bansang ito na pinakamatyan ng aking mga national heroes. Yan mga kababayan, bantayan po natin. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Kasi Nabuang ka dong. Sige, tuloy natin. rendition na ang kanila, hindi na po extradition. Kaya wala na akong kalayaan at wala na po akong depensa sa sarili ko, kundi ang Panginoong Diyos lamang. Ay, ginamit na naman. Lord, alam mo Lord, kung sino ang mga taong nagsasabi ng totoo. Lord, ako Lord, lahat sinasabi ko dahil ayoko maging plastic, Lord. Lord, alam mo
kung sino nagsasabi ng totoo sa amin dalawa neto. Naloko na. Oh, sige, tuloy natin. Paano itinago ng Diyos si Elijah sa evil woman na si Jezebel, nang nagpakain sa kanya ay mga ibon na lang. Ganon din ang gagawin ng Diyos sa akin. Hindi ako ibibigay sa kamay ng masasama pag ganito ang pamamahala. It's an evil, unrighteous administration. I am telling you that. Ay, Pastor, huwag mo sisihin yung gobyerno. Eh di, sino ba Diyos mo? Naloko na. Sino ba Diyos mo, di ba? Naloko na. Sabi ni Carlos Garcia, sino bang sinasabihang magnanakaw ni Kibbs? Digong ba? Yon lang ang alam kong magnanakaw ng 7 trillion ang nawala sa gobyerno niya. Nakakaawa. Oo nga, di ba? Ay, nako. Bantayan natin to, mga kababayan ko. 73 years na po ako. Magse-74 years na ako dito. Lahat ng administrasyon na daanan ko na. Wala kaming pakialam dyan. Kahit nadaanan mo pa si Jose Rizal, di ba? Kahit umabot ka pa nung panahon ni Emilio Aguinaldo na unang presidente. Wala kaming pakialam dyan. Ang pag-usapan natin, yung issue mo. Issue. Yun lang. Lahat ng mga naging pangulo, mula kay Diosdado Macapagal, mula po sa malit pa ako kay Magsaysay, kay Carlos P. Garcia, kay Diosdado Macapagal, kay Marcos Sr., kay Emilio Aguinaldo, Cory Aquino, Magellan, pagkatapos kay Ramos, Pandagsora, pagkatapos kay Gloria Macapagal, pagkatapos kay Erap, pagkatapos kay Ramos, pagkatapos si Aquino, Noynoy, pagkatapos ang ating Pangulong Duterte. Wala po kaming nadaanan ganito. Naantay ko yung mga sinabi ko, walang tumama. Walang nadaanan. Sabi ko nga, natapat lang. Huwag nyo isisi. Kasi kung wala kayong ginawang kasalanan, walang mangyayaring ganyan. Ganun lang kasimple, Pastor. Pinigipit kami sa aming sariling bansa ng mga dayuhan na kasabwat ang ating pamahalaan na aking sinuportahan pa naman. Ayan na! Si Pastor talaga Sabi na nga ba lahat na lang ng mangyayari sa inyo. Sino lagi kong sinasabi yon sa mga matatagal na dito. Lahat ng mangyayari sa kanilang hindi maganda, isisisi sa Pangulo. Lahat ng mangyayari sa kanilang hindi papabor sa kanila, isisisi nila sa Pangulo. Noong nakaraang eleksyon, tandaan mo, President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, pati ikaw, Martin Romualdez, hindi kayo dyan ngayon kung hindi kayo tinulungan ng SMNI. Ay! Grabe ka! So parang kayo yung nagpanalo? Pambihirang life. Oo, aminin natin. Tumulong kayo sa kampanya. Pero, baka nakakalimutan nyo, ang nagdesisyon ay ang mas nakakaraming Pilipino. Kasama kami doon. Diba? Sa tingin nyo, na-impluwensyahan nyo kami? Hindi. May sarili kaming pag-iisip. Tapos ngayon, Ay, naku. Dinamay na lahat. Baka gusto mo na din na isama si Sandro, tsaka si Boss Bri, si Silent Scream, si Poor Channel, di ba? O si Boss Jinkoy, si Jeff Valdez, si Orlando Bautista, Lord Glenn, di ba?
Sama mo na yan, si Odi Lennon, yan, si Hai Pao, o Hey Pao, o di ba? Sama mo na lahat to! Kasalanan, sama mo na ako. Sama mo na ako. Si Jocelyn Herrera, yan, sama mo lahat! Easy mo! Yan talaga, oh. ng buong sangkatauhang Pilipino. Naniwala Uy, kasama nga tayo. Sabi ko sa'yo, sinama nga tayo. Samuel Javier, kasama na rin. Oh, Rick Fernandez, kasama na rin. Bilma, si Boss Bilma, sama mo na rin. Si Cheryl Santa Maria. Oh, sama! Oh, idamay mo na kami. Lahat! Dinamay nga. Sambayan ng Pilipino daw eh. Oh, tuloy na. sila sa amin sapagkat ang SMNI lamang ang may credibility noong panahong yun hanggang ngayon. Ngayon, anong ginawa ninyo? So much, no? Sabi ko sa inyo, feeling entitled eh. Feeling entitled, Boss Ibet. Oh. Kahit wala ka, BBM ang iboboto namin. Sabi ni 4 Channel, ano, bakit ako? Sama si Danny M. Reyes. Oh, kasama din. Hoy! Wow! Baka kala mo. Lagi talaga. Sige, tuloy. Pinaggagawan ninyo kami ng kasalanan, inilagay ninyo kami sa kahihiyan, pagkatapos ibinilanggo pa ninyo ang dalawa naming mamamahayag, pagkatapos inaapi ninyo kami ng ganito-ganito lang. Ang Biktima. Pa-victim. Oh, di ba? Ano ba? Naloko na. Alam ninyo, hindi na po biro itong nangyayari sa bansang ito. Kung pababayaan po natin ang ganitong mangyayari na ang mga dayuhang tulad ng Amerikano, CIA, FBI, State Department, US Embassy, gigipitin tayo with the connivance of our own president and Wag mo kaming gawing panangga. Ikaw ang nakagawa ng kasalanan. Bakit ngayon pati kami dinadamay mo? Pati ang presidente dinadamay mo. Lahat kami dinadamay mo sa kasalanang ikaw lang ang may gawa. Bakit ganon? Diba, mga kababayan? Ang liwanag. tinataas naman ng mga leader na tama tulad ni Duterte. Kasalanan ko ba yun? Na maniwala ako sa isang leader na matuwid at akin siyang itaas? Dinadamay mo si Digong. Bahala ka. Oh, sige, damay-damay na. Pagkatapos Sara. ganito kayo kadesperado Oh. para ako'y patayin at ang lahat ng aking mga senior leaders papatayin din hanggang yung mga leaders na pwede pang pagkatiwalaan papatayin ninyo. And then you take over all of our properties and compound. Papawa na. Pagkatapos lilinlangin ninyo ang mga tao. Ikaw gumagawa nun. Manlilin lang ka ng kapwa Pilipino. Pagkatapos magtatayo kayo ng sariling korporasyon, i-incorporate ninyo doon ang lahat ng properties na pinaghirapan, blood, sweat, and tears ng aking mga members all over the world. Tapos biglang-bigla ililipat ninyo doon sa inyong bagong korporasyon at pagkatapos itataas ninyo ang kamay ng isang tao tulad ni Bandari at sasabihin niyo, ito ang leader ninyo ngayon. Ano ang Kingdom of Jesus Christ? Political government? Hindi po ganon. Mangyari ng mangyayari. Hindi po papayagan ng Panginoon Diyos ang mga bagay na itong nangyayari sa ating bansa sa mga sandaling ito. Kung ako, mabuting tao, kung ako nangangaral ng katuwiran, kung ako tumutulong ng kusang loob at hindi nagpapautang loob kanino man, ginaganito ako, sino pa kaya kayo, mga kababayan ko? Bumukas na po ang mata natin. Magkaisa na tayo. At alisin ang evil administration na ito. Cardinal Sin. 2.0 Cardinal Sin. Mag-ingat kayo, Hindi ako nagkulang ng paalala. Bahala kayo diha.
pang pagkakataon. Tingnan niyo nangyayari sa Kongreso. Oh. Tingnan niyo yung korupsyon. Oh. Tingnan niyo yung droga. Wala namang nababalitang korupsyon eh. Diba? Kongreso ba? Oh! Meron pala, meron. Kita nyo ang Kongreso. Ang korupsyon. Pulong! Nasaan ka? Hoy. Ah, naloko na. Pulong! Pulong! Si Pulong. Hoy, Pulong! Hinahanap ka ni Kibbs. Nakikita namin ang korupsyon. Di ba, no? Yung korupsyon, Pulong. 52 billion. Oh, almost 52 billion. Ha? Galing ni Kibuloy. Oh. Magkakasundo kami niyan. Magkakasundo kami. Tama. Tama. Siya Vice. Pwede mo isama? Di ba, sama mo kaya si Vice? Yung korupsyon, kamo, sa Vice President. Di ba? Kasi sa Kongreso sama na si 51 billion. Oh, sa Vice naman. Di ba? Sabi mo, nasaan yung 125 million na inubos mo ng 11 araw lang? Naloko na. Mismong ating presidente, mismong kanyang pamilya, inakusahang druggists, inakusahang mga drug addicts. Wala tayong ginagawa. Syempre, puro naman kayo puro naman kayo chismis, parang ako. Pag chismis, hindi papatulan yan. Pero yung chismis ko, pinapatulan yon. Naloko na. Diba? Ay, nako. Uy. Sige na. Tuloy na natin. Ah, naloko na. Sumasakit yung ulo ko kay Pastor. Sa totoo lang. Masakit sa ulo, no? Si Pastor. Oh, meron bang 51 billion si Paul? Oo! Diba, nung panahon nga ng pandemic, kaya nakakainis habang ang Pilipino, hirap na hirap. Approve ni tatay yung. Oo, ha? Oh, malamang, sisihin yan, ha? Pag sumikat ang kid, nga, pati kidney na damay. Tinangay na ng baha ang 51 billion, Boss Mike, sabi ni Boss Ratan. May evidence ka kasi, boss. Oh. Lord, diba? Ano mo naman, pag ako nag-chismis. Chismis. Oo. Chismoso ko Oh, sarap sampalin ni Pastor. Hoy! Naman. Kakabotox lang. Ah, naloko na. Napakawalang yan mo, Jocelyn. Bakit ano naman kinalaman ng... Ba't kailangan mo sampalin? Kita mo yung mukha, kakabotox lang, kakapillar lang. Di ba, Pastor? Sige na, tuloy na natin. Mismong Pangulong Duterte na nagsabi niyan. Mismong naririnig natin araw-araw. Durugista siya. Pagkatapos, kami pa ngayon ang inaapi-api sa aming paglilingkod. Kasi nga, Pastor, fake news kayo. Sino ba presidente? Si Digong ba? Hindi naman Ang presidente natin, bago na. Baka nakalimutan mo. Si Bongbong Marcos. Oo, Bongbong Marcos. Ah, naloko na. Our beloved Boss Mike.